Hello, good morning po from here from New Jersey. Uh, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa mga reaction videos ko. Meron lang bago po tayo mag-umpisa is meron lang akong gustong i-clear ng konti. Kasi may mga nagsasabi na meron ka bang permission to para mag-reaction kay Pugong Biyahero. FYI lang po, ang reaction video is hindi mo kailangan ang permission kasi ganito po yon. Reaction video is supposed to be the natural reaction sa mga videos. Ngayon po, ako po, hindi ko po practice so hindi ko muna pinapanood. Sabi ka ng kaibigan ko, dapat panoorin mo muna para baka mamaya magkamali ka ng sabihin. Kaya nga po, ako, ayoko na ganoon. Kasi ang reaction video is talagang yung original na reaction mo kapag makita mo yung video, hindi yung praktisado, kumbaga. Pangalawa, ang pagre-reaction is kagaya din po ng mga ginagawa natin at kung tayo nagko-comment. Kaso nga lang kasi yung comment mo sa isang video, sinusulat mo, tinatype mo. Ngayon, you're still reacting, nagre-react ka, kaso nga lang, pa-comment or pa-written comment or pa-written reaction ang ginagawa. So, pag tinatype mo yung reaction mo, hindi mo kinakailangan ng permission, di ba? So, the same way, pag nag-video reaction ka, is you're only reacting to the video. So, you actually don't need permission. Pangatlo, yung issue na, yung latest na nireact ko, yung tungkol sa level up ang intensity ng pagtulong ni Sir Paul, is may nagsabi kasi sa comment na hindi mo dapat pinagko-compare. Ang ginagawa po natin, hindi comparison in bad, kung hindi ang ginagawa natin is nagbibigay tayo ng description. So, kapag nagbibigay ka ng description, it's not bad. Kagaya, for example, may mga anak ka, no? Sabi mo, yung panganay ko, for example, ako, yung panganay ko, si Derek. Si Derek, mahilig yon ng, let's say, for example, mahilig yun mag-swimming, pero yung dalawa niyang kapatid, ayaw mag-swimming. At then, yung pangalawa kong anak, na si Blaine, is gustong-gusto niya yung pagkaing seafoods, pero yung anak kong isa, ayaw na ayaw ang seafoods. Yung gano'n, nagbibigay ka ng description on each of my kids, that doesn't mean to say na I'm comparing them in a bad way. So, kung ang sinabi ko sana is, mabuti pa si ganito kaysa si ganito, that's different. Pero kung pinag-uusapan natin ang strength and weaknesses ng bawat isa, is you may be comparing but you are comparing in good way at you are giving description. So, for example ako, kapag sinabi ko, si Sir, totoo naman kasi si Sir Paul, siya lang yung sa mga nakikita ko sa mga napapanood ko. And again, like I said, I'm only seeing 8 vloggers really. So, sa mga 8 na yon, si Sir Paul, iba yung niche niya nung nagpupunta sa mga bundok. Yung mga ibang vloggers na nakikita ko, iba naman yung concentration nila. So, ngayon, yung sinabi ko na yung isang magkakapatid na vlogger na to, dati ang ginagawa nila is tumutulong sila sa mga katutubo, nagpapatayo sila ng bahay. Ngayon, hindi mo na nakikita. Kumbaga, yung intensity nila from that high, nag-lower. And there's nothing wrong with that. I'm just giving a description. So, kagaya ni Sir Paul, yung intensity niya na like going to the mountains, it's still the same. Kumbaga, mas lalo pang nakikita mo na nagle-level up yung intensity ng ginagawa niyang mission o projects. Yung isa, nasabi ko, ang taas dati, going to the mountains, building houses para sa mga katutubo, then ngayon, hindi mo na nakikita na gano'n ang ginagawa. So, that's not a bad comparison. That is what you call giving a description. That's what you call giving a comment. That's what you call giving a reaction. Okay,
move on na po tayo doon. So, lagi pong nagsasabi sa akin, mula nung nag-start akong nag-react, what? Don't tell, like, what? Ang haba na nung, okay. 5 minutes pa. Ngayon, ang daming nagsasabi na, bakit si Mylene, madami, try mong mag-reaction tungkol kay Mylene. So, actually, tapos may nagsabi pa sa comment na, i-type mo lang, madam, yung katutubong artistahin. Katutubong artistahin ang ganda. Okay. So, I'm really excited kasi matagal na sinasabi to. Ngayon, hindi ko actually day off. Meron akong IV certification. But, gusto kong gawin. So, ayan, tinype ko yung katutubong artistahin at lumabas nga itong mga magkakasunod na part 1, part 2. So, again, it will be my first time watching this. So, pasensya na sa mga sa reaction ko because it's going to be a natural reaction as a first time who watch this video. Alright, so let's go. Katutubong uncut po to ha. Okay. Uncut natin to. Ang batang si Mylene, isang katutubo na isinilang na may angking ganda. Pero malulungkot ang kanyang mga mata. Oh yeah, wow! Meron kasi siyang malaking problema. Look at, sandali. Akalain na mangyayari. Wow! Look at those eyebrow! Wow! Plakadong plakado! Seriously? Is this the first time of Sir Paul like meeting this beautiful girl? Wow! Ang ganda-ganda nga niya. Like, oh man, hindi ako makaget over. That kilay is so plakado. Alam niyo ba that I have to spend like 4,000 pesos para lang magkaroon lang ng may kilay na maayos. Oh, wow, what a kilay. Ang ganda-ganda nga ng batang ito. May sa kilay pa lang. Napahanga-hanga na ako. Oh, by the way, kagigising ko lang. Ahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Wait, what? Gagawin niyo? Sandali. Meron siyang yung dito, yung sa gitna. Is that what you call cleft chin? Meron siyang, oh my gosh, bihira po yan sa mga Pilipino ni may ganyan. Are you sure na pure to na Pilipino tong batang to? She kinda look like para siyang may lahi, promise. Yung ganda niya hindi ko na naman sinasabi, ang reaction ko lang, ang ganda, yung sa ganda niya, para siyang, merong halo na hindi siya purong Pilipino. Kasi, yung meron siyang, ridge dito meron siyang cleft chin ng kanyang chin. Like, bihira sa mga Pilipinong may ganyan. Lalo yung kanya, mahaba at malalim. Kulang ang kanyang problema. Kwento ito ng isang batang lalaban para sa kanyang pangarap. Mahirap ang kanilang buhay. Isang kahit, isang tuka. Pagkain hindi sasapat sa kanila. Saging. Madalas, kamote o saging ang kanilang nasa pagkainan. Isang malaking problema nga harapin ng batang si Mylene. Ito ay ang maagang pag-aasawa. 14 anyos pa lamang siya. Pero ang mga magulang niya mismo ang may gusto nito para sa kanya. Dahil hindi na daw kayang sustentuhan pa ang kanyang pag-aaral. Matakasan pa nga kaya ni Mylene ang maagang pag-aasawa. Narito po ang kwento. Muntik na akong napamura. Hindi ako nagmumura, but like I almost. Oh, shit. I'm excited. So, Yan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Dito kami ngayon sa Marilog, Paquibato District at nakita namin itong si Mylene na palagi po naming nadadaanan dito sa lugar na ito. Anong pangalan mo? Mylene. Mylene?
kumaling. Kumaling. Okay. Oo. So, ikaw ay siya po kasi ay palagi naming nakikita dito sa lugar na ito kapag dumadaan kami. Naglalaba, minsan nangangahoy, nadadaanan lang namin. So parang naano kami dun sa batang ito kasi sa mga typical po na mga lumad, no? Naano kami sa itsura niya. Parang hindi siya yung lumad na nakikita Yeah. natin kasi mistisa yung bata. So nalaman namin na dito po sila nakatira sa bahay na ito. So ilan kayong magkakapatid? Ano sir? 5. 5. Oo. Okay, anong trabaho ng mga magulang mo? Yung akong papa kasi Sandali lang ha. I cannot, talagang, alam niyo yung boses talaga ni Pugong Biyahero. Like, oh man, like, it's so soothing. Yung para bang pag naririnig ko is, nahihelo ako, parang gusto kong matulog. Ang ganda-ganda ng boses ni Sir Paul talaga. Like, I just wanna put it out there. Totoo lang. Pinipilit kong gayahin sa isang video ko para lang maging soft yung boses ko. Hindi naman nagagayahin yung boses niya. No, nobody can do that. But to be soft-spoken, I can. Sorry po, I was born this way. Tuloy natin. akong mama magkuan usahay Pag-uuling ang usahay trabaho. saging, tapos buntis bay akong mama tapos napoy ko manghod nga duha nga mga bata pa. Oo, tapos ako mag-eskwela, isagwa ako'y pamahaw, mag-eskwela ko, para sa eskwela. Nag-aaral ako kahit minsan walang kain o Tapos ako baon. mga lalaki, mag-eskwela po ng duha, para sa eskwelahan. Tapos akong papa mag-uling. Tapos akong mama po, masisyakuan kay akong manghod. Kasi may pagkaon diri sa balay. Maghilak akong manghod, mangitag pagkaon. Dapat unsa lang po akong katabang nila. Okay. So, mahirap ang buhay niyo dito. Opo. Gaano kahirap yung buhay niyo dito? Basta Yeah. Sometimes she goes to school without food. Uto, panihapon. Tapos mangutang mi. Sa umaga, tanghalian at sa gabi. Sometimes wala kami pagkain sa umaga, tanghalian at gabi. Mangungutang kami pero hindi kami Minsan napagbibigyan. wala silang pagkain. So kung di sila pakakain, mangungutang sila. Pero kung di sila pinapautang, kung di uling yung ibabayad. Opo. So anong ginagawa niyo pag wala na kayong kakainin dito? Mag-ano na lang kami ng mag-ano mi og kanang mag-ato ko sa ubos, magkuha ka ng binangay, ka na lang po among kuanon kaunon, tapos akong manghod, sige hilak. So ngayon ba, kamusta yung pagkain niyo dito? Wala po. Wala. Yung mga kamote, Mm-mm. saging, Mm-mm. tagsarap po makakaon og kanang bugas. Kung makakwarta kong Ito pa yung paulit-ulit kong sinasabi sa mga reactions ko, no? Wala pong masama sa pagkain ng kamote at saging. Actually, yun po, pag yun ang kinakain mo, yung maiwasan mo ang diabetes, at they also have like, ito sa research ko lang naman, parang anti-cancer properties ng mga saging at saka mga kamote. So actually, there's nothing wrong. Kasi for example, sa Africa, ang staple food nila is kamote. Sa ibang Central America, ang staple food nila is saging. So, depende lang po kasi yan sa kultura ng mga bansa at yung staple food. Kagaya dito sa Amerika, ang staple food nila is bread and mashed potato. So, ibig sabihin, wala pong masama sa saging at kamote. Huwag po nating kaawaan masyado. Ito is general lang ha. Huwag po nating masyadong kaawaan ng ating sarili kung tayo kumakain ng instead na kanin is kumakain tayo ng kamote at saging kasi mas actually nakakabuti po yung kamote at saging sa ating katawan. Actually, try ko yung
na kumain ng yung saging na saba, like plantain. So, ang ginagawa namin dito, which is ginaya ko sa mga African, is yung ilalaga mo yung saging na saba na green, and then babayuin mo yon, and then you can eat that. Actually pwede mong ikain yon na gaya ng kanin. Pwede mong ikain sa meat, pwede mong ikain sa isda, wala pong masama. Wag po nating kaawaan ang ating mga sarili kung ganun ang kinakain natin. Of course, dahil mga Pilipino tayo, kailangan pa rin natin ng kanin. Pero at times na saging at kamote ang kinakain natin, it's okay. Isipin mo na lang na you're eating healthier that day. Sorry po. So, let's continue. Uling. Of course, kung yan din lang kinakain mo, of course, like, talagang, malungkot ang buhay. At mabigat sa tiyan ang saging. So dito yung taas nyo. Paano kayo natutulog dyan, Mylene? Dito po sa... Diyan, sa kapag na to? Oo. Ang mga unan ninyo, wala? Wala. Unan? Yun. Yun? Oo. So tabi-tabi na kayo dito? Ito delikado? Grabe, mga kabayan. Yung sahig nila, Kawayan. And then, nasa po pala kayo dyan. Hello, Dobby. So, ang pagtulog nila mga kabayan, yung damit nila, mga damit nitong mga to, nandito lang, no? Yung kanilang banig, sira na yung banig nila. Sira na, no? Ano man lang kayong banig, sa tabi-tabi na lang sila sa pagtulog. Napakahirap ng buhay nitong bata to. Tapos ukala kong papa nga, unsa lang pud akong ikakuan sa inyo hanak, nga wapod ko'y mahimo, mag-uli na lang jud ta ani. Ana siya sa ako, tapos ako manghod, sige ra po siya hilak. Tapos na ako ikakuan kay anak ko nag-anak akong mama nga. Anak, unsa na jud at kining balay, unsa namang jud nato ning balay, karas ako guro ni maayo, anak. Tapos ay walang translation. kuan food matagkuan namin mga tao diri, pero maghilak na lang gud akong mama kung unsa pod ikahatag sa ilaha, magpangayo ko sila katabang namo. Tapos sa una pag-eskwela na po, mga kuan ang tapos naka-eskwela ko atong mga 9 na po. Ito na ko lang pag-aral, ay 9 years old Sige na. pangita akong papa sa kapuyan nga na daw na makapuhi sa amo. Nag-anak kong papa na minyo na lang na. Kay di na ko makaya kay pila na imong mga Pag-aasawahin na siya. Sa pag-aasawahin ka na lang sana. So, kasi hindi na kaya ng magulang mo. Pero, sa edad mo na, ilang taon ka na? 14. 14. Oh my gosh. Naglalaro pa ako that time. Mahirap yun dahil pag-aasawahin na lang daw siya. Ngayon ba nag-aaral ka? Opo, grade 5. Grade 5. So, ang sabi kasi ng tatay mo, dahil nahihirapan na sila sa pagbuhay sa inyo, mag-asawa ka na na. Oo. Late pa siyang nag-aaral, Para sa mga kapatid mo at sa pamilya mo. Gusto ko na po na sila nga makalampas ko sa pag-eskwela. Gusto makatapos ako ng pag-aaral para matulungan ang mga kapatid. Di na daw niya kaya. Kaya daghan na daw 5 na daw mi. Tapos, mga sigara kong hilak. Sila kong ampong, halo, na lang dyan na po ni.
anak ko, tapos anak ko na kong papa kanang matagbuntag sa iyo, di na po mamaha kong papa kay maato sa ulingan. So, pag ito ha, pag mahirap mahirap kayong pamilya, and then ipag-aasawa mo yung anak mo sa isa ring mahirap, and then it's going to be the same cycle over and over again. Like, magiging mahirap yung anak mo, 14 years old. Imagine 14 years old, magkakaanak ng 15, magkakaanak ng 16, 17, 18. Like, how many anak ang pwede niyang magiging anak? Then, it's going to be the same cycle again. That's not right. Ano na po ko, sige pa. Mag-una lang po ko sa imho kay mag-eskwela ko bago ako ipamahaw. Okay, so kahit wala daw siyang almusal, kahit wala siyang kain, basta makapasok lang siya sa school. So grade 4 ka na. Oh, grade 5. Ano yung pangarap mo sa iyong paglaki? Ano yung gusto mong maging kurso mo? Ano yung gusto mo? Gusto kong maging pulis Pulis. Aww. Bakit pulis yung naisip mo? para gusto na ko nga tabangan ako akong mga mangsa. Go girl, matataas na ang sweldo ng mga pulis ngayon. Para sa among tribo nga magbuya-buya. Anak, para matabangan ako na sila nga di na tinuod ang magbuya-buya kay basin na pa'y pangarap sa usa ka bata tapos paasawaon. Sabi niya po ay gusto niyang baguhin yung nakasanayan ng mga tribo na dapat ang mga bata ay nag-aaral, no? At hindi yung ganito yung nakasanayan. Ang tribo niyo ay ata? Opo. Mapigsalo? Mm-mm. Okay. So maganda yung pangarap mo. Ituloy mo lang yan, ano? Noon lang kayo magkakapit. Oo. Panganay ka. Opo. Okay, so panganay to. Yung sumunod sa ilang taon na? Kanang kuan na 12. 12. Opo. Okay, magkakasunod. So 5. 5 na kayo ngayon. Oo. Tapos buntis pa yung nanay mo. Opo. Yeah, her mother must be very young. Mas, ano yung gusto mo? Mag-asawa agad o yung pagkaaral? Yung pag-aaral. Pagkaaral. Oo. Pero wala pa ko kabala sa akong papa kung ipabalikan tong nagbuya sa ako. Huh? Oh! May mababalikan na! Marriage. Oo, tapos anak man ka akong papa nga. Sana nang dyan na to, ninak na watay katag sa ilaha, ikasablag sa ilaha. Anak ko nga pa, di pa unta ko gusto maminyo. Pa nga nung kanimang dyan ang imong gikuan, pero sa anak ko sa una nga bata pa ko pa, imong gipanganday sa ako Look at this child! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Look at this kid! Ayaw pa niyang mag-asawa, gusto pa niyang mag-aral. Ang galing ng disposisyon ng batang ito. Oh my God, naiyak ako. Sorry. Ang galing ng disposisyon ng batang ito. Samantalang, at walang kakayahan ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya. Pero gusto niya talagang mag-aral. Na, sabi pa niya kanina, na kahit wala na siyang, kahit hindi na siya kakain, basta makapasok lang siya. Tapos, yung mga ibang mga kabataan na grabe, ang ginagawa ng mga magulang para makapag-aral, yung hindi nila binibigyan ng hindi nila pinapahalagahan yung paghihirap, ang pagsasakripisyo ng kanilang mga magulang para mag-aral, at nandun na yung pagkakataon, nandun na yung pagkakataon nila at saka yung suporta na galing sa mga magulang para sila ay mag-aral. Pero madalas hindi naman madalas, but marami sa mga kabataan na instead na ganun nangyayari, nabubuntis ng maaga, na nalululong sa masamang bisyo. Look at this kid, like, walang kakayahan ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya, bagkos pag-aasawahin na lang kasi hindi na sila kayang lahat pakainin, and nagpupursige siya na mag-aral na kahit wag na raw siyang kakain basta lang papasok. So hopefully talaga, I don't know what year was this. When was this patingin nga when was this published? So this was 2 years ago.
So, late reaction ako. Sorry. So, hindi ko alam pa, hindi ko aalamin ang mga susunod na pangyayari para hindi yung reaction ko it's going to be natural. Gawin natin na i-reaction natin lahat ng video ni Mylene at abangan ang mga susunod na nangyari na sa kanya na hindi ko pa alam. So, sana ito yung maging example talaga sa mga kabataan na may kakayahan ang kanilang mga magulang na pag-aralin at talagang mga magulang na talagang ginagawa ang lahat para lang mapag-aral ang kanilang mga anak. Please, sa mga kabataan, no, pahalagahan natin ang sakripisyo, ang ginagawa ng ating mga magulang para lang tayong mag-aral. Because look at this kid. Look at this kid. Makagraduate jud ko. Nganong mao jud ni imong ipahamtang sa ako apa. Gusto ko na ko nga makatabang pa sa inyo ha. Napoy ko yung mga plano. Gusto ko makatulong sa kanila. Trabaho na lang ko para makatabang ko sa akong mga manghod. Anak ko, tapos di man pamata akong mama. Anak ko pa nga. Nagsagutan na lang itong lalaki nga. Akong gusto ko. Tapos, Sa di ba nasagutin ko na lamang ang lalaki. wala ko mahinong sa akong mama. Unto naman yun. Pangayuan may duha kakabaw. Mawa ko ikaw kuan pa. Oh my God, ang ganda-ganda niya. Sana Sana makapag-asawa siya ng isang makatapos siya makapagtrabaho at makapag-asawa ng napakabait na lalaki. Anak kong papanganak, unsa man Wala akong tissue. Damit ko. Mag-asawa ka o mag-asawa ka o magsablag ta anak ko nga pa. What's magsa-vlog? Ako mapili anak ko kay mag-asawa ko wala man pud ako anak ko kay bata pa ka. So, di jud na ko ganahan kay mag-asawa ko sayo kay akong mama. Sa una gibuya po Ayoko matulad sa aking mama at maaga rin nakapag-asawa. Yun ang sinasabi ko. Gusto ko pang maging pulis dahil gusto ko mabago ang aking tribo. Good. May gana sa ako ginabuhi nga pwede kaayo. Tapos anak ko nga Karangagod og atay man akong manghod. Ayag nga nasa ako ang nagisayo ninyo pug ninyo. Tapos unsa no kung di ko magsugot kasablagon mong gud duha ka kabaw. Tapos kung di na makasabla kong papa kay ako rin patang yun. Kasi sa kunwari, hindi ka papayag na ipakasal. So magbabayad ka. Okay. Pasensya na po kayo kasi nadala ako sa ng bata. Yung kasing nila, yung kasing kultura nila. So, pwedeng mag-asawa yung bata ng ganitong edad. Ngayon, kung halimbawa ipagkakasundo. Buti na lang napigil ako yung bunganga ko. Kung biglang hindi siya pumayag, magbabayad kayo Sa vlog. sa korte nila. Kung magbabayad, sila ang magbabayad. Sila? Doon sa lalaki. Oh my gosh. That sucks. It's like, okay, so I mean, okay, so we have to respect ang mga kaugalian ng mga katutubo na naiwan ang kanilang kultura at hindi nakipagsabayan sa modern day world at nirerespeto natin yon. Like hindi natin pwedeng sabihin na ay baguhin niyo yung kultura niyo, that it's the culture. I mean, and then hindi pwedeng outside world ang magsabi sa kanila na baguhin niyo yung kultura niyo. Kinakailangan kasi manggagaling din mismo sa kanila. Kagaya nitong batang ito na sabi na sana mabago yung klase ng kanilang kultura na maagang pag-aasawa na gano'n. So,
like nakakalungkot mang isipin, no, na okay, mag-asawa ka, namanhikan yung lalaki, and then kapag umayaw yung babae, magbabayad sila ng danyos o ng multa sa pamilya ng lalaki. Para sa atin na mga hindi katutubo at walang ganitong kultura, it's kind of like mapapamura ka talaga, pero wala tayong magagawa kasi yung po ang kultura nila. And again, gaya ng sinabi ko, like galing sa labas, so wala tayo talagang pwedeng gawin kung hindi talagang sana na ganito yung inside the culture of the tribe, sila mismo yung gustuhin nila na mabago ang kanilang kultura. Kaya hanga ako dito sa batang ito kasi yung nakita niyang hindi kagandahan na practice ng kanilang kultura, gusto niyang mabago. Kung hindi makabayad ng hiling ng side ng lalaki, papatay. Kung sa buya kasi sir, sa tribo, Yung Dory. o duri, o pagkasundo sila, tapos biglang mag-back out ang side nila. Hirap naman na pag-aasawain to ng napakaaga. 14 anyos, may pangarap pa siya. Makikita niyo yung itsura nitong bata ito na maganda siya. As in, mestiza. Maganda. Yeah, ang ganda niya talaga, Sir Paul. Like, Artista. oh my gosh! Sa itsura nitong batang to, talagang Ang ganda pa, napakamoreno niya. Gusto sa kanya. Napakaganda eh, pero may pangarap pa to. Ang ganda ng Ano kulay. gusto niyang maabot? Morenang mestiza. Ano yung gusto mong sabihin sa tatay mo? Kung sa dahil pang masulti sa mga papa. Akong ikasulti sa akong papa nga Napakahirap ng sitwasyon ni Maylin. Man. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. And actually, at her age, 14 years old, napaka-mature na niya na meron siyang sariling disposisyon. Meron na siyang pangarap. Kasi na ako 14 years old, wala pa akong pangarap. Wala akong sariling disposisyon sa buhay. Kaya, I mean, thank you sa mga subscribers ni Sir Paul ng Pugong Piero para you've been keeping on mula pa nung nag-reaction ako, talagang sinasabi nyo na mag-reaction ako tungkol kay mag-reaction po kayo about Mylene. Nagsasabi ko lagi like kinda like okay, so na ano na yun na sa isip ko until now na may time ako, so it's like thank you, maraming salamat. papa kung tinuod na dyan na nga buyahon na dyan ko nila ako pang kasulti sa ilahangan ako manghudili parihan ako kasulti sa ilaha basin mo kung di ko ganahan nga buyahon ko nila kay basin ako mabuya po nila tapos akong manghud magsunod-sunod na Tulad sa akin ang aking mga kapatid. ako di ko gusto nga matagamsaman po na ko tapos matagamsaman sa akong manghud. Sabi niya po ay sana hindi mangyari sa mga kapatid niya yung sinasabi niya ngayon. Which is mangyayari. Kasi ganun din. Bata pa yung nanay niya. So mag-aanak pa yun ng mag-aanak. Kawawa naman itong bata. Napas siya. Halika, halika. Labis ang kanyang pagtangis dahil hindi niya gusto na makapag-asawa ng maaga. Labag sa kalooban niya ang gusto ng kanyang mga magulang. Pero paano siya lalaban? Wala siyang magawa. Maraming mga bayan baka nga pwede minsan may tumutulong sa atin para pag-aaral nila. No? Okay, nandyan ba yun? Tawagin mo nga yung mama niya. Nandyan ba si mama? Dol? Yung mama Dol? Mama niya Dol, tawag ka Dol. Okay lang na. Mamaya mo. At hindi ka na hindi na matutupad na yung pangarap mo paunti-unti. Ano? Tsaka kami nandito kami. Ay, Nay. Ano dito? So yun mga kabayan, ito po yung aming 30 watts
na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. Grabe. $14.99 a month for a streaming app. Sorry, and hindi. $9.99 a month for a music app. And $12.99 Grabe. Then, ilalak po natin. Okay? Ang presyo po natin ito, So, sorry. Abangan, abangan natin ang reaction ko sa part 2 ng kwento ni Mylene. Like, kahit siguro like a year ago, 2 years ago, yeah? 2 years ago. Pero relevant pa rin kasi yung aral na matutuhanan natin sa buhay ng batang ito. Thank you, Sir Paul. At naipapakita mo sa amin ang mundo na ginagalawan ng tribo ni Mylene. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching, guys.